mapagpalang umaga sa bawat isa. At sa ating pong paksang pag-aaralan, ating pong tunghayan muli ang Hebreo chapter 12, verse 25 to 28. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Excuse me po. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit, 25 to 28. Pag-ingatan niyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa, katapat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pangyayanigin ko hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Ito ang salita, minsan pang pinakahuluganan ng pag-alis niyang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamagitan nito ay makapaghandog tayong may paggalang at katautan at paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Pagpalain ng ating Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita. At ito nga po yung ating paksang pag-aaralan, ang pagyanig o pag-ugat ng ating Panginoon Diyos sa ating mundong kinalalagyan bago dumating yung pag-agaw. Kaya po ang paksa po nito, ang title natin ay Shaking the World Before Rapture. Ang ibig sabihin, hindi papayag ang ating Panginoon Diyos na hindi malalaman ang kanyang mga plano, ang kanyang mga layunin, ang kanyang naisin para sa lahat ng mga tao. Kaya po itong tinatawag na shaking the world. Ito po yung sinabi natin nakaraan na ibubuhos ng ating Panginoon Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. At dahil dito, kung ibubuhos ng ating Panginoon ang kanyang espiritu sa lahat ng laman, personal nga po itong pangungusap na sa atin ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng banal na espiritu. Yes, sinabi dito, minsan pa ay kanyang yayanigin kagaya ng una. Ang sabi ron, kung hindi nakatanan ang mga hindi nanalig, nakinig sa nagbabalita sa lupa, ay lalo na tayong hindi makatatanan sa nagbabalitang buhat sa langit. Verse 25, pag-ingatan niyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ang nagsitanggi sa nagbabalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatanan sa nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Yes, nauna na ang ating Panginoon Jesucristo na nagbalita sa atin. Siya ang buhat sa langit. Pero kagaya ng ating pag-aaral, sabi nga ng John chapter 16 verse 12 to 13, ang sabi ng Panginoon, marami pa akong bagay na nais sabihin sa inyo pero hindi nyo na mga tiis. Gayunman, kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay siya ang papatnubay sa inyo sa buong katotohanan. Kaya ibig sabihin, sa huling panahon, kapag ibinuhos nga ng ating Panginoon Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman, personal, ang banal na Espiritu, mangungusap sa tao. At ito yung tinatawag ng mga mangaral na konbiksyon, or else yung tinatawag na konsensya. Nang ibig sabihin ay magagamit natin ng matuwid, ng maayos yung kinalagyan ng tao nang pumasok si Eva at si Adan sa kasalanan, ang pagkaalam ng mabuti at masama. At dahil dito ang tao ay papanig sa tinatawag na mabuti, matuwid. Yun ang kanyang yun ang mangingibabaw sa buhay ng tao. Kaya dito, binabanggit pa rin sa aklat nga ni Joel at sa aklat ng mga gawa, chapter 2, verse 16 or verse 18, atin kung tingnan, na kung saan ay ipinahayag na ang mga tao ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Acts chapter 2, verse 16,
Datapwat ito yaong sinalita sa pamagitan ng Propeta Joel na mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ang inyong mga anak na lalaki at babae mga huhula, at ang inyong mga binata ay makakita ng pangitain, at ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oo, at sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipangula sila. At magpapakita ako ng mga kababalagan sa langit, sa itaas, mga tanda sa lupa, sa ibaba, dugo, apoy, singaw ng usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tangi. At mangyayari na sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Ito yung sinabi nung una pa man, bago pa dumating ang bagong tipan o bago pa ganapin ng Paisong Kristo ang pagkatubo sa sala ng sanlibutan. Ipinahayag na ng ating Panginoon Diyos kay Propeta Joel na kung saan sa huling panahon ibubuhos niya ang kanyang espiritu. Kaya ibig sabihin ang mga talatang ito'y mangyayari, magaganap at magaganap. Kaya lang ang tagal ng panahon. Ang pagdating ng Panginoong Kristo, may 2,000 taon na ngayon ang nakalilipas, at nasulatin ito ni Propeta Joel. I believe ito ay naroroon sa panahon pa rin ng 400 years or 450 years. Plus, ang bagong tipan na sa ngayon ay umaabot na ng 2,000 taon. Pero ito sinasabi ng ating Panginoon Diyos, hindi ito mapipigilan. Yes, maaaring nagtagal, pero ito ay ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang layunin. Kaya dahil dito, sa huling panahon, tayo po ay nagiging mapalad sapagkat ating pong masasaksihan, ating makikita sa panahon at henerasyon natin ngayon na kung saan bago dumating ang dakila at araw at tanging araw ng ating Panginoon, ito yung mangyayari, ito ang magaganap. Okay, balik tayo. Ang sabi rito, pakaingatan natin, huwag tayong tumanggi doon sa nagbabalita na buhat sa langit, at walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Nauna na siya, bagamat ang ministeryo niya ay ang pagkatubo sa atin sa kasalanang pinasok ni Eva at ni Adan, at sa lahat yun ng tao. Walang tangi ang pagkatubo sa atin ng Panginoong Kristo mula kay Adan at kay Eva hanggang sa huling panahon. Yun ang ministeryong ginawa ng Panginoong redemption. At ang kaganapan nun ay kung tayo ay makikipagkaisa, mananalig, mananampalataya, or else makikipagkasundo tayo dito sa tipan ng dugo ng Panginoong Kristo na kanyang itinatag. And then kasunod nito, may magbabalita pa rin na buhat sa langit, yung magsasalita, at ito'y magsasalita at mangungusap din personal sa ating mga buhay. Walang iba kundi ang kapangyarihan na ng banal na Espiritu. Nang ibig sabihin, personal siyang magpapakahayag, at ang sabi nga, eto na kasi yung talagang final. Ito na yung kasukdulan ng ibig sabihin, kapag hindi pa rin talagang natinag ang tao sa katotohanan, wala nang magagawa ang ating Panginoon Diyos. Kung sinabi noon, ang mga salitang ito ang nagpayanig noon, as in nagpayanig, pero maraming bagay ang hindi naman nayanig at hindi niyanig. Kaya dahil dito, ang sabi ron, minsan pa, yayanigin ko ang lupa, pati ang langit. At saka na lang sa susunod natin talakayin yung pagkayanig ng langit, bagamat yun ang pagkatagumpay at pagbubunyi ng ating Panginoon Diyos at ng mga anghel lingkod ng ating Panginoon. Okay, ang sabi rito, minsan pa yanigin ko ang mga bagay na hindi nayanig. Ang mga bagay na ito'y mangyayari, magaganap sapagkat sinalita ng ating Panginoon. Relatedly, muli, ang pangungusap at pagbuhos ng banal na Espiritu, ito ang sinabi ng Panginoon Kristo, marami pa akong bagay na sasabihin sa inyo. Sa mga tuwid, hindi nasabi ng ating Panginoon, at kung hindi nasabi ng ating Panginoon, hindi po natala sa banal na kasulatan.
At kung may natala man sa banal na kasulatan, yun ay sa pamagitan na ni Apostol Pablo, hindi ng kanyang mga apostol. Bagamat apostol din ng ating Panginoon Kristo si Pablo, pero hindi siya kabilang sa 12 apostol. At maraming isinulat si Apostol Pablo na hindi naman sinalita ng ating Panginoon Kristo, but relatedly, yun din ang naisabihin ng ating Panginoon Kristo at kabahagi ito sa bagay na nilalayo ng ating Panginoon. Kaya si Apostol Pablo, ang kanyang mga sulat, ang kanyang mga propesiya o ang pagtitibay niya sa kautusan at sa bagong tipan, accurate, as in accurate. Kaya dahil dito, ang ministeryo nga ng Banal na Espiritu, at yun naman ang sinabi. Gaya ng pag-aaral natin ng nakaraan, John chapter 14, verse 16 to 17, hindi ko kayo iiwan nag-iisa, isusugo ko sa inyo ang mang-aaliw sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan at hindi nakikilala ng sanlibutan, subalit nakikilala ninyo sapagkat tumatahan at nananahan sa inyo. Hindi ko nga kayo iiwang nag-iisa. Sa mga tuwid, ang Espiritu ng katotohanan, ito yung napakahalaga at ito rin ang kailangan sa buhay ng tao, dahil sa buhay ng tao, meron po siyang taglay na kapangyarihang magpasya, sapagkat alam niya ang mabuti't masama at hindi tayo pipilitin ng ating Panginoon, or else hindi rin naman tayo pipilitin ng dyablo, subalit meron tinatawag na impluensya. At ang daigdig ay naimpluwensyahan ng kadiliman. Kaya dahil sa impluwensya ng kadiliman, doon tumatahak ang tao sapagkat may malakas ngang impluwensya. Kaya sabi nga ng mga awitin, sa loob ng tao, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Kaya ibig sabihin, sa loob natin, merong mga kabutihan, merong mga kagandahang loob, kaya lang hindi nga natin ma-expose o hindi natin maipamuhay sapagkat andun nga yung kamandag at kapangyarihan ng kasalanan. Kaya dahil dito, ang mga bagay na ito nasolusyonan na ng Panginoon Kristo. Pero kailangan pa rin na mahayag ang buong katotohanan. Kaya ang sabi ng Romans chapter 10 verse 14 hanggang sumusunod na talata, napakapalad ng mga tao na magdadala ng mabubuting balita, at ang mga mabubuting balita ay dadalhin ng mga sugo ng ating Panginoon, sapagkat sila yung maghahayag ng katotohanan, hindi sila maghahayag ng paglawak ng reliyon at pagdami ng mga miyembro. Subalit ang kanilang papahayag ay ang kalayaan ng tao, ang kapayapaan, kapanatagan, kakontentuhan at kagalakan ng tao, or else yung quickening ng pagbabalik uli ng righteousness at holiness sa puso at sa buhay ng tao. The righteousness and the holiness. And then, kapag dumating yung mga bagay na yon, ang tao ay magliliwanag, ang tao ay maliliwanagan, makikita niya yung tunay na buhay. Kaya dahil doon, ang mga bagay na ito, nais malaman ng lahat upang sa gayon kapayapaan, kapanatagan, kakontentuhan at kagalakan ay sumabuhay ng bawat tao. At dito sa aklat ng Matthew chapter 9, ganito ang nangyari noon. Sabi nga, nangusap at nagpakahayag na ang salita noon, ang nagbabalitang mula sa langit. Ang sabi nga ron, nahayag na sa lupa. Pero siyempre, yung iba talagang majority, tumanggi sila sa nagsasalitang sugo mula sa langit. Ang sabi rito ng Matthew chapter 9 verse 35 to 38, ganito ang sinasabi, at nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at sari-saring karamdaman. Datapwat nang makita niya ang karamihan ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahapis, nanganganat gaya ng mga tupa na walang pastor. Nang magkagayo sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanan ay ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin nga niyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Sa panahon ng ating Panginoon Kristo, eto yung mga tao
Sapagkat dumating ang ating Panginoong Kristo, ang sabi nga, nayanig ang Jerusalem, nayanig ang Israel. Bakit? May lumabas sa kanilang kalagitnaan na hindi mula sa kautusan, bagamat tumatalima sa kautusan. Sa ilalim ng kautusan may lumabas doon, pero ang dala niya ay hindi kautusan, batas, kundi pag-asa, liwanag. Ang dala niya sa mga tao'y kapayapaan, kaginhawahan, kalayaan mula sa karamdaman, sa sakit, mula sa kapighatian, mula doon sa kabagabagan ng loob. Yun ang dala niya para sa mga tao. At ang mga tao ay nalilito. Nalilito. Sapagkat ang Panginoon nagtuturo na hindi kagaya ng turo at aral ng mga iskriba at mga pariseyo, straight from the heart na nangungusap ang ating Panginoon. At ang tao sa kanilang puso, alam nila ito ang katotohanan, ito ang realidad ng buhay, pero hindi sila makapagpasya sapagkat sila'y mga nasa ilalim ng kautusan. At on that time, ito nga yung sinabi ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya, nakita niya ang karamihan, nahabag siya. Bakit? Nahahapi sila. Para silang mga tupa na walang pastor, hindi nila malaman, malanatili ba kami sa kautusan? Unaan dito kami sa katotohanan dinadala ng ating Panginoon Kristo. At ang sabi ron, para silang tupa na nangangalap na walang pastor. Kaya sabi ng Panginoon, magpadala siya ng mga manggagawa sapagkat marami ang anihin, pero kakaunti ang mga manggagawa. Sapagkat yung buong katotohanan, ang Panginoon Kristo pa lamang ang mismong nakakaalam para sa mga tao. Hindi pa nga ito alam ng mga alagad. Kaya nga doon sa John chapter 14 na ating pinangaral ng nakaraan, sabi ng Panginoon, sa aking paroroonan ay magsisiparon kayo at nalalaman nyo ang daan. Ang sagot ni Tomas, hindi nga namin alam kung saan ka pupunta, yung pakayandaan ang malaman namin. Kaya ibig sabihin, kapo sa pangunawa, hindi makatch up, hindi maabot ng mga alagad ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Kaya dito malalim din yung pagkasalita ng ating Panginoon. Ang Panginoon, nililibot niya ang mga nayon, nangangaral siya ng ebanghelyo ng katotohanan ng mabuting salita ng kaharian ng langit. At ang sabi ron, nagbibigay siya ng kalayaan sa mga may sakit at karamdaman, at nang makita niya ang karamihan, nahabag siya dahil ang karamihan naahapis. Hindi alam kung saan paroroon, hindi alam kung saan patutungo, at ang sabi doon, parang mga tupa na walang pastol. Nang ibig sabihin, andun sila sa kalagitnaan, silang lahat ay Hudyo. Pero nang dumating ang Panginoon Kristo, may dalang salita ng katotohanan. Sabi nga, ang salita ng ating Panginoon tumatagos sa kanilang kalooban. Nangungusap sa kanilang kalooban, nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng pag-asa. Bagay nga daw na hindi itinuturo ng mga iskriba at pariseyo, at dumating nga ang ating Panginoon Kristo. Nayanig ang Jerusalem, nayanig ang bayan ng ating Panginoon Diyos. Pero ang tao nangangalat. Saan ba sila? Paano ba sila? Ano ang gagawin nila? Kaya ang sabi ron, marami sa mga pinuno sumasampalataya, pero hindi nila maipahayag, baka itakwil sila sa kanilang mga posisyon ng mga Hudyo at mawawalan sila ng pwesto sa kanilang reliyon at sa kanilang lipunan. Kaya hindi nila maipahayag ang mga katotohanan na tanggap nila sa ating Panginoon Kristo. Kaya dahil dito mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, kung ito yung unang bugso ng pangungusap mula doon sa langit, na bumaba sa lupa, personal na nangusap sa kanyang bayan, sa mga Israelita, sa mga Hudyo. At ang sabi ron, sila'y mga nayanig. Pero sa kanila lang yon. Sa labas ng bansa, hindi naman nangusap ang Panginoon. Pero alam natin ang epekto nito sa paglipas ng maraming panahon. Ang Law of Moses, inadapt yan ng Middle East, ng gitnang silangan. At sila yung mga tinatawag ngayong Islam or else Muslim. Bagamat nagkaroon na ng sabi nga ay pagkakaragdag o in or else yung kanilang mga pananaw. Pero yung Law of Moses, daladala pa rin nila. Okay, balik tayo. Ang sabi rito sa ating teksto, minsan pa na aking yayanigin ang mga bagay na hindi niyanig. Sapagkat ang niyanig ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Kristo,
bayan lang niya mismo. Pero ngayon, ang sanlibutan, ang daigdig, yayanigin ng ating Panginoon Diyos, at ang maghahayag nito, ang mangungusap nito ay ang banal na Espiritu na ipinangako na nga noon kay Propeta Joel. Na isipin mo, ang bawat tao ay mananaginip, makapapanghula, magkakakita ng mga pangitain. Nang ibig sabihin, kamay na ito ng Diyos, hindi ito kayang gawin ng tao. No, bagamat may nananalangin ng ganon, or else naririnig din akong panalangin sa iba, yung nais nila, Lord, wag mo nga po silang pabayaan kahit sa panaginip, Panginoon. Sabi nga, mangusap ka po sa kanila. Pwede naman talaga yon, at ito naman talaga ang pinangako ng Panginoon sa huling panahon. Hanggang sa panaginip, at hindi na yun kaya ng mga ngaral. Ang kaya lang ng mga ngaral, ipahayag ang katotohanan, bahala ang maikinig kung saan sila magpapasya, kung ano ang desisyon nila. Pero yung ministeryo ng banal na Espiritu, hindi siya papayag na hindi niya talaga aakayin ng tao. Kumbaga sa panahon ni Lot, nang ibig sabihin ay hindi pumayag ang ating Panginoon Diyos, hindi pumayag ang mga anghel ng ating Panginoon sa pangangatwiran ni Lot. Ang daming alibay ni Lot. Kaya ang ginawa ngayon sa habag nga daw ng mga anghel, hinila na sa kamay, hinila na ang mga pamilya ni Lot. Bagamat hinihila na ang pamilya ni Lot, yung biling walang lilingon, lumingon pa rin ang asawa ni Lot. Kaya ibig sabihin kung paanong ililigtas ng ating Panginoon Diyos sa huling panahon ang bawat tao. Ganon ang pagpupumilit na gagawin ng banal na Espiritu. Nang ibig sabihin, bakit hindi ginawa noon? Bakit hindi pa noon? May panahon ng ating Panginoon. At ito yung huling panahon, sapagkat darating ang kasunod. Ang sabi nga natin sa ating title o paksang pag-aaralan, Shaking the World Before Rapture. At pagkatapos ng rapture, ito po ay Great Tribulation na. Iyon ang masakit. Kaya po magkakaroon ng rapture, aalisin ng ating Panginoon yung mga nanalig, sumampalataya sa Kanya, ang lahat ng mga banal. Sapagkat magkakaroon ng dakilang kapighatian sa ibabaw ng lupa. Kaya may rapture. Kaya ibig sabihin, para hindi mangyari yon, hindi maranasan ang dakilang kapighatian, ang kapangyarihan na ng banal na Espiritu, personal na mangungusap sa buhay ng tao at hanggang doon sa panaginip. Magkakaroon sila ng mga panaginip, magkakaroon sila ng mga pangitain, at yung kanilang mga hula, nakita na nila yung sa panaginip. Kumbaga kay John Beloved, nakita na niya yung isinulat niyang Revelation. Na para ba yung sinulat niya Revelation? Imposible, at kaunti ang naniniwala at marami ang hindi naniniwala. Pero sa panahon natin ngayon, sa huling panahong ito, walang magsasabi na ang Apokalipsis na sinulat ni John Beloved ay hindi totoo. Majority, nagpapahayag ang tao, mananampalataya man o hindi, totoo ang isinulat ni John Beloved. Bagamat nung mga panahong sulatin niya ito, bagamat nung mga panahon lumabas ang mga sulat na ito, kikibit balikat lang ang marami. Malabo yan. Baka ay gutom lang, wala kasing makain doon sa Patmos, baka ay ano lang, ganon lang yan, no? Pero ngayon, malinaw. Kaya nga sabi natin, yung sinabi ni Propeta Joel, matagal na yun. 500 years before na dumating ang Panginoong Hesus, sinabi na yun ng Diyos. Pero nang dumating ang ating Panginoon, yes, may pagpukaw, may pagbaba ng banal na Espiritu doon sa upper room, pero hindi for the whole world. Ang sabi dito, sa lahat ng laman, walang sinabi na whole world. Pero ibig sabihin sa lahat ng laman, ibig sabihin sa lahat ng tao, kahit sanda o naroroon ang tao, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu mangungusap sa kanila, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, pero hindi po ito yung pananahan. Sa kanila, ang katotohanan ng ating Panginoon, maririnig nila ang biyaya ng Diyos, ang plano ng ating Panginoon, saan man dako sila naroroon, mangyayari yun. Ang sabi rito, sa lahat ng laman. Kaya kahit doon sa Antarctica, kung may tao doon, makakaabot kasi tao pa rin sila. Meron pa rin silang laman.
Nang ibig sabihin, sila ay taong may kaluluwa at malalaman pa rin nila ang katotohanan, dadalhin pa rin sa kanila sa pamagitan ng banal na Espiritu, ang biyaya ng Diyos o ang Ebanghelyo, ang plano at layunin ng ating Panginoon Diyos para sa lahat ng mga tao. Kaya dahil dito, sa huling panahon na ating kinalalagyan, tayo po ang nakakaalam, tayo ang nakababati. At kung isa tayo sa kinakausap ng banal na Espiritu, mapalad po tayo. Pero kung hindi nga po, back to basic po ulit tayo. Nang ibig sabihin, back to basic, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. And then, mapalad pa rin ang mga mapagpakumbaba sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Nang ibig sabihin, andun pa rin tayo sa tinatawag na base o yung tinatawag nating bang tawag doon, yung panimulang aral. Nang ibig sabihin, doon tayo sa pagpapakumbaba. Gaya na sinabi ng banal na kasulatan doon sa Ikalawang Kronika, chapter 7, verse 14 nga ba, Ikalawang Kronika nga ba gayon? Ating pong tingnan na sinasabi ron, kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, dumalangin, chapter 7, verse 14. Yun. 2 Chronicle, chapter 7, verse 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba, dumalangin, hanapin ang aking mukha, talikuran ng kanilang masamang lakad, aking ngang pagagalingin, o aking ngang didinggin, sa langit, ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ang sabi rito, kung ang aking bayan na aking tinawag sa aking pangalan, magpakumbaba. Kung magpakumbaba. Kaya laging yun po yung pinaka-base natin. Yun yung pinakang pangunahing hakbang na nararapat po na mangyari, maganap sa mga tao. Yung pagpapakumbabang loob. Sabi nga, ang buhay na ibinibigay ng ating Panginoon Kristo ay para sa mga tupa. John 10:10. Naparito ang Panginoon Kristo para magbigay ng buhay sa mga tupa. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya andun sila sa tinatawag na pagpapakumbaba. And then, yun din ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo sa Matthew chapter 11, verse 25 to 27, na sinasabi niya, nagpapasalamat ako sa iyo, Ama. Inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at pinahayag mo sa mga sanggol. Gayon nga ang nakalulugod sa iyo, Ama. Sabi ron, walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at wala ring nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Kaya dahil dito, ang pagkakilala sa anak at sa ating Panginoon Diyos sa Ama, kung iibigin ng ating Panginoong ipaalam sa atin. Kaya nga pag nakilala natin ang Panginoon Kristo as in, kilala natin siya, mapalad po tayo. Dahil hindi po itinuro sa atin ng sino man, kundi itinuro sa atin ito ng ating Panginoon Kristo. Kasi sinabi nga niya, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Kaya ibig sabihin, anuman ang pagkakilala, basically, bigyan lang po natin ng importansya, bagamat ito'y naipangaral na natin, ang pagkakilala sa anak, parang gagawin tayo sa oras. Siya ang berbo. Siya yung pasimula. Siya ang berbo at ang berbo'y sumasa Diyos. Lahat ng bagay nilikha sa pamagitan ng berbo. Walang bagay na nilikha ang ating Ama na hindi kasama o ginamit ang berbo. At ang berbo sa English ay word o word. Word pala, salita. At sa verse 14, and the word become flesh, nagkatawan tao ang salita. At kung titingnan po natin ang pagkalikha ng Diyos sa Genesis, sa ibabaw ng lupa o sa langit o sa lupa, ang sabi ron, sinabi ng Diyos, mahiwalay ang tubig sa kalupaan at nagkaganon.
Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, nagkaganon. Sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng mga punong kahoy, pananim, halaman na nagkakabunga at nagkakabini at sinabi ng Diyos at nagkaganon. Ibig sabihin, ang paglikha ng ating Panginoon Diyos, ginagamit niya yung salita, yung berbo. Sa mga tuwid, ang berbo, creator. Walang bagay na nilikha kung wala yung salita. Ibig sabihin, kabahagi siya sa paglikha sa lahat ng bagay, kaya ang berbo, creator siya. Kaya ibig sabihin, ang creator na ito, ang sabi rito, ang berbo ay nagkatawang tao. Verse 14 ng John chapter 1. Ang sabi nga ron, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa ating kalagitnaan. Kaya dahil doon, ang Panginoong Jesucristo, siya yung bumaba mula sa langit na nagpahayag ng mabuting balita. Kaya sabi nga, kung nangyari yun mula sa langit, bababa sa lupa at ipapahayag ang mabuting salita ng kaharian ng langit. Pagkatapos niya ay ipinangako niya, marami pa akong sasabihin pero di nyo na matiis. Gayon paman, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, ng banal na Espiritu ng mga alin sa matuwid ba Espiritu ng katotohanan, siya ang magtuturo sa inyo. Dapat nubayan niya kayo sa buong katotohanan. At ito yung huling panahon na ibubuhos nga ng Panginoon ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman. Balik tayo sa Isaiah chapter 43 verse 10. Ang sabi rito sa verse 10, kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsasampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga walang Diyos na inyanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako sa mga tuwid bagay, ako ang Panginoon, liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ako'y nagpahayag, ako'y nagligtas, ako'y nagpakilala. Walang ibang Diyos sa gitna nyo, kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Oo, mula na magkaroon ng araw ay ako nga, walang sino mang makapagdidiktas sa aking kamay, ako'y gagawa. Sino ang pipigil? Kaya ibig sabihin, pinapahayag dito ng banal na kasulatan, nung una pa man, bago pa dumating ang Panginoon, mangyayari ito. Kayo ang aking mga saksi, at ang mga saksi ng ating Panginoon, yung mga pinagpahayagan ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak, at walang nakakilala sa Anak kundi ang Ama, at yaong ibiging pagpahayagan niya, at yaong mga inibig niyang pagpahayagan at nakilala siya, ang sabi niya, sila ang kanyang mga saksi. Sila yung kanilang mga witness. At ang sabi nga rito, tuloy natin, Isaiah chapter 45, verse 23, ang sabi rito, ako'y sumumpa sa aking sarili, ang salita ay nakabitaw sa aking bibig, sa katwiran, hindi babalik na sa akin ay luluhod ang bawat tuhod, bawat dila ay susumpa. Sa Panginoon lamang sasabihin ng isa tungkol sa akin, sa katwiran, sa kalakasan, sa matuwid bagay sa kanya magsisiparo ng mga tao, at ang lahat na nag-iinit laban sa kanya ay mapapahiya. Ang sabi rito sa banal na kasulatan, ang Panginoon Diyos, ang sabi niya, ako'y sumumpa sa aking sarili. Yung salita nakabitaw, yung berbo nakabitaw, nakalabas. Yung berbo na lumabas, ang sabi niya, hindi babalik yung salita sa kanyang bibig, maliban lahat ng tuhod ay lumuhod. Nang ibig sabihin, ang lahat ng tuhod ay lumuhod, sinalita ito ni Apostol Pedro sa pangungusap niya kay Tito na sinasabi, o kay Timothy, excuse me, Pilipo, nandito si Pastor. Okay, ang sabi rito, kung saan ay sinalita ng ating Panginoon Jesucristo, na kung saan binigyan pangalan ang ating Panginoon ng higit sa dakilang pangalan. Okay, balik tayo, Pilipos chapter 2. Verse 8, palibasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus iluhod ang lahat ng tuhod na nanga sa langit at nanga sa ibabaw ng lupa at nanga sa ilalim ng lupa, upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. And then, dito nga, sinalita na
na sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, sa pangalan ng Panginoong Kristo, lahat ng dila, lahat ng tuhod ay luluhod, at yun ay sinalita pa nung una. Na sabi ng Panginoon sa Isaiah 45 verse 23, na sinasabi nga ron sa hanggang sumusunod na talata, ako'y sumumpa sa aking sarili, yung salita nakabitaw. Yung pagbitaw ng salita, yun yung John chapter 1 verse 14. Ang salita ay nakabitaw. Nagkatawan tao yung salita. Then yung salita hindi daw babalik maliban lahat ng tuhod ay lumuhod. Kaya dahil dito sinabi ni Apostol Pablo kay Pilipos ang ganitong mga talata at pangungusap. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dilay magsasabi sa Panginoon lamang, relatedly sa sinabi ni Propeta Isaiah nung una pa man. And then dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 25, ang sabi rito, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang sa mailagay niya sa ilalim ng kanyang talampakan ng lahat ng niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway ay nalilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat ko sinasabi, lahat ng bagay ay pinasuko ay maliwanag na itinangi, yun nagpasuko sa lahat ng mga bagay. At kung ang lahat ng bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayon, ang anak rin ay pasusukuin naman na nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ang sabi rito, lahat daw ay pasusukuin sa ilalim ng kanyang paa. Even though, ang sabi ron, ang anak man, pasusukuin din. At dahil dito, ang sabi rito, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Nang ibig sabihin, kapag ang anak ay pinasuko, babalik na yung salita sa bibig ng Diyos, ang berbo. At ang Diyos ay magiging lahat sa lahat. At pagdating ng Revelation, wala na po tayong makikitang anak doon. Ang makikita na lang natin doon, kordero, kalwalatian ng kordero, ang ilaw ng Diyos. Wala na po, iisa lang ang Diyos. At ang Diyos ay tatawagin Panginoong Diyos. Pero yung Panginoong Hesukristo, wala na po yun. Dahil yung Isaiah 45 verse 23, ako'y sumumpa sa aking sarili, ang salita ay nakabitaw sa aking bibig. Hindi babalik hanggat hindi tapos ang misyon, hanggat hindi tapos ang plano ng Diyos. At kung tapos na ang lahat ng plano ng Diyos, napasuko na ang lahat ng mga bagay, babalik na yung salita. At ang magiging sila'y isa pa rin. Nang ibig sabihin ng mga bagay na ito, nadagdagan po yung ating mensahe. Nang ibig sabihin ng mga bagay na ito, ang Panginoong Hesukristo ay karapat-dapat. Creator po talaga siya. Manlilikha at siya yung ating Panginoon, siya yung ating tagapagligtas. At ang sabi rito, ipinapahayag ko ito dahil nagpakilala lang ang ating Panginoong Kristo. Hindi ko po ito natanggap doon sa pinagmulan kong mga reliyon. Nang ibig sabihin ng mga bagay nito, natanggap po ito sa pamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. At kung titingnan po natin, connecting the dots, iba't ibang panahon. Iba't ibang aklat at iba't ibang panahon, iba't ibang talata, pero nagkakatugma at maliwanag naman ang salita ng ating Panginoon Diyos. Okay, balik tayo. Nang ibig sabihin, ang ating Panginoon Kristo, nagampanan niya ang kanyang ministeryo, pero nagpapatuloy pa rin siyang gumagawa. Patungkol sa pagbabagong buhay ng tao, patungkol sa mga plano at layunin niya, at dito nga sa huling panahon, about shaking the world. Ang sabi nga ng Matthew chapter 24, ang mga palatandaan sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, mangyayari, magaganap, at ito ay tinatawag ng marami na ito ay call of, tawag doon, wake up call. Wake up call para magising ang tao. Ang sabi rito, verse 4, chapter 24, verse 4, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mga ingat kayo, huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami magsisiparito sa aking pangalan, mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan, mga lingaw-ngaw ng digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom, nilindol sa iba't ibang dako,
datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagay ibibigay kayo sa kabigatian, kay papatayin, kay kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Kung magkagay maraming mga titisod, magkakanuluan ng isa't isa at magkakapuutan ng isa't isa. Magsisibago ng maraming bula ang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagkasagana ng katampalasanan ng pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtiis hanggang wakas siya ang maliligtas. At ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapaturo sa lahat ng bansa kung magkagayon darating ang wakas. Kaya nga pagkakita nyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinasalita sa pamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong bangnal, unawain ang bumabasa. Kung magkagay magsitaka sa bundok, ang mga nasa Hodea at nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At sa nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng balabal, datapwat sa aba na nagdadalantat na nagpapasuso sa mga araw na yun. Magsipanalangin nga kayo na huwag mangyari ang pagtakas nyo sa panahong tag-ginaw o Sabatman. Okay, ganito ang sinasabi ng ating Paiso Kristo bago dumating yung mga dakila at araw. Meron talagang wake up call. Nang ibig sabihin, makakabalita tayo ng mga digmaan, alingaungaw ng digmaan, bansa laban sa mga bansa, magkakarinig tayo ng mga disaster, lindol, sabi ron, apoy, daluyong. Nang ibig sabihin ay mababalitaan natin. At dahil nga yan, meron na tayong tinatawag na social media. Kung meron po tayong internet, ay nababalitaan na po natin yung maraming mga bagay. Yung sabi nga, natuyo yung ilog ng Euphrates. Ba yun? O Jordan. Ba yun natuyo na yun? Na ibig sabihin, mga ganon na related sa Bible. At ito rin, yung nakakamangha na balita na I believe, baka naman totoo. Yung Iceland. Iceland na nga. Kumbaga ay isla na nga ng yelo. Sabi ron, nagbabaga. Paano magbabaga? Ay yelo nga yun. Ay walang magagawa. Hindi nga apoy, ay pumutok naman yung bulkan. Lumabas yung mga lava, umapaw yung lava. Kaya kahit nagyayelo yung kanilang isla, yung kanilang lupain, ay hindi rin imposible na mangyari nga yung mga bagay na yaon. At nababalitaan natin, maraming daluyong bumabaha kung saan-saan. Nagkakaroon ng sabi nga mga kakaiba, mga unusual na kaganapan o mga pangyayari. Kaya yung iba nalilito, nagugulumihanan. Sabi ron, mostly, yung kasimbaha, yan ay pagpapaalala ng Diyos ng kanyang paghuhukom nung una. Nang ibig sabihin, totoo yung ginawang paghuhukom ng Diyos ng una sa panahon ni Noe. Hinukuman niya ibabaw ng lupa. Kaya yung mga lugar na hindi naman binabaha, nagkakaroon ng mga baha. Kaya ibig sabihin, yun ay wake up call ng ating Panginoon para sa lahat ng tao. At ibig sabihin, yung mga nangyayari sa ating panahon, ang mga kaganapan ng mga panahon, ng mga nangyayari at nagaganap, yun ay nagdadala sa tao ng pag-uga. Yun nga, balik tayo sa Matthew chapter 9, verse 38 na ating binasa to 39, yung nga sinasabi, nangangalat ang mga tao, nagugulumihanan. Ano ang gagawin? Ano ang mga pasya? At ano ang sagot ng ating Paiso Kristo? Manalangin kayo. Sa Diyos lang aanihin. Magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Sa panahon natin ngayon, ito yung mapalad nating panahon. Na kung saan sa panahon natin ngayon, mangyayari yung tinatawag na pagbuhos ng banal na Espiritu. Sa ating bayan, sa ating bansa, bagamat maraming propesiya sa ating bayan, sa ating bansa. At ito po, pinag-isipan ko, pero ito po yung napakaganda. Una po sa lahat, ako po ay mangangaral ng Diyos. Ako po ay lingkod ng Diyos, anak ng Diyos, tagapangaral ng Diyos, o kawal ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po ako aktivista, hindi rin po ako loyalista. Pero ito yung kapalaran ng ating bansa na sana ay mangyari, na sana ay matuloy, na sana ay maganap. Dahil ang mga bagay na ito, meron po related na katotohanan sa spiritual. Tingnan mo nga sa YouTube. Okay, at ito po ay sa panahon po ng ating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos noon. Nais ko po iparinig sa inyo ang isang awitin noon na naririnig ko noon at sana naman mangyari, maganap. But ito po'y magaganap sa pamagitan ng kamay ng ating Panginoon Diyos. Okay, ito po, pakinggan po natin ang awitin.
Okay, salamat po. At yung awitin pong yan, relatedly, may kinalaman po yan sa spiritual. At ang hindi ko lang po alam yan, kung ang sino ang author nito o kung ibinigay lang ito sa ating Pangulo noon. Pero yung awitin yan, yung mensahe, yan ang mangyayari, magaganap sa ating bansa. Ang bagong pagsilang, may bagong silang, may bagong buhay, may bagong bansa at may bagong galaw, bagong lipunan. At ang sabi ron, itanghal natin bagong lipunan. Kaya lang hindi po magiging lubos yan dahil ang kabuuan yan, divine government. Kung nasa atin yung tinatawag na katotohanan at pagsilang, ang redemption, ang sarap pong manungkulan ng mga nanunungkulan kung sila po ay mga bagong tao. Meron ng bagong galaw, bago na yung ating bansa. Ang kanilang pagsisilbi sa lipunan, sila po ay makatao, magiliw. At hindi po yung mga nababalitaan natin kung ano-ano. Kaya ito ay relatedly, kung ito ay para sa ating bayan, sa ating bansa, mangyayari pa rin yan. Magaganap at magaganap yan at sana makita pa natin. Kasi nga, ito nga ang nangyari, naganap, kagaya po ng ating sinasabi, relatedly, maganda ang plano ng mga nakaraang administrasyon. Buhat mula doon kay Pangulong Edralyn Marcos. Bata pa po ako. Pero hindi po nangyari, hindi naganap. At sinubukan naman, marami naman nanungkulan, pero parang lalo lumubog. Yung sinasabing uunlad, hindi nangyari. Medyo duminaginawa nga lamang noon sa mga huling taon ni Pangulong Pinoy, ni Pangulong Aquino. Pero sa ngayon, yes, nakikita na natin, maluwag tayo sa pananalapi, bagamat hindi pa po nakakarating sa ibaba, ay marami na po na malalaking pananalapi ang nakaukol para sa infrastruktura. Pero dalangin ko, yung sinasabing bagong silang, may bagong silang, may bagong buhay, bagong silang, bagong buhay, bagong galaw, bagong bansa, bagong lipunan. May pagbabago talaga na mangyayari at ito yung tinatawag na Great Awakening. Itong Great Awakening ito yung uuga nga. Hindi lamang sa Jerusalem, kundi mauuna pa nga sa ating bansa at sa buong mundo. At pagkatapos nito, rapture na po yan. Kasi babangon talaga yung talagang ayaw, yung talagang tumatanggi. At sila'y mangingibabaw. Pero lahat ng nayanig at niyanig, lahat ng pumanig sa kumbiksyon ng banal na Espiritu, kukunin ng Panginoon at hindi sila mapapapasok sa paghatol. Magkakaroon na ng Great Tribulation sa ibabaw ng mundo. Harinawa po, na-catch up po natin yung tinatawag na shaking the world. May kakaiba pong mangyayari sa panahon natin ngayon. At kung hindi natin abutin, kasi ganun talaga ang panahon, yung sinalita ni Propeta Joel, di naman niya nakita yung kanyang sinalita. Then yung sinalita, sinulat ni Apostol Pablo sa mga gawa, di rin naman nila yung nakita. Hapyaw, oo. May pagbuhos ng banal na Espiritu, yun doon sa upper room, pero sa kanila lang yun. Pero sa buong mundo, hindi pa po nangyayari, hindi pa po nagaganap. Okay, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos, sa Diyos ang kapurihan, magpakailan-kailanman.